Alam mo, kung di ka pabaya, hindi mawawala anak mo. Ikaw ang pabaya sa anak mo. Kaya pati anak ko kung saan sinasama eh. Kung matino kang... Ang kakapal ang mamukha ng mga taong yan. Nagawa pa nilang sumubo dito. May concern lang sila. Nawawala yung anak nila eh. Parang kinakampihan mo sila at parating akong mali. Hindi ganun yun. Hinahanap mo yung anak mo para saktan, para sermonan. Hindi ba pwedeng hanapin mo si Lucas dahil nami-miss mo siya, dahil mahal mo yung anak mo, nagbo-worry ka sa kanya? Hindi ba pwedeng ganun? Bakit kayo nagtanan? Eh, hindi naman po kami nagtanan eh. Kahit anong explanation pa, mali kayo. And you can't stop me from telling your parents that you are here. Cindy, Hmm, bibigay ako sa'yo ha. ano yun? Kung wawala yan ha, para pag titignan mo yan, maalala mo na minsan nagkasama tayo dito. May gusto ka pa? Water, please. Sige, kukuha kita. Ako lang kuha, Jimbo. Sure ka pare? Salo. Sige, I'll go ahead. Okay. Meron pa po ba? Oh, saan yung GF mo? Umalis na yun. May gagawin pa raw. Saan na lang yan pare? Salamat pala. Para saan? Nakasuporta ka sa amin sa GF ko. Lagi ka nakaalala eh. Pag sinasabi ko, ginagawa mo. Siyempre naman. Ganoon naman talaga, di ba, pag magbabarkada? Huwag ka mag-alala. Pag nagkaroon ka rin ng girlfriend, susuportahan din kita. Kailan nga ba? Masyado ka naman kasing maselan eh. Di bale, hanapan kita ng girlfriend. Pag pumasa sa akin yun, sigurado namang papasa din sa'yo, di ba? Nice one. Thank you, Matthew. You're so sweet. Oh, Matthew, that's enough. Sige, Matthew, kumayat that's ka na. enough. Chubby is sexy. And you? Too much. I'm not a carpenter. Everybody that's gets enough, lots of... Matthew. Oh, sorry, hon. Thank Hey, children, did you sleep well last night? Strong guy. Kagabi, parang naririnig ko may mga bubuyog na nagbubulong-bulungan. Ah, lamok po yun. Malamok po kasi gabi. Kumain kayo maigi at aalis ako maya-maya. Saan po kayo pupunta? Sa bayan, tatawagan ko ng mga magulang nyo. Miss Barbarella, pwede po ba huwag niyo siyang tawagan? Gusto kasi namin dito eh. Hindi pwede. Kung may consent ng mga magulang ninyo, of course, welcome kayo dito sa farm ko anytime. Pero kung wala, hindi ko yan ito-tolerate. Sige na, kumain ako. Ah, Matthew, darling, sit down. We're fine, sit down. Eto, gusto niyo ba ng dried fish? Eto, tortang talong? Eto, boiled eggs. Lahat ng eggs yan, sariwa galing dito sa farm ko. Ay, Sorry, Nat. ikaw pala, Baste. What's funny? May dubi ba ka sa buka? Wala. Naalala ko lang yung acting niyo kahapon. Bakit mo pala umacting? Talaga? I'm cute? Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Para kasing may lagnat. Ang pula mo. Nakakulitan ka na ba sa akin? Hindi ah. Sensya na. Gusto ko lang mo kasi kalimutan yung nangyari sa amin. Cindy. Hindi pa rin kasi siya nahahanap. Sabi nga ni Sarah. Pero, don't worry, magtatanong-tanong rin ako. Salamat. Natalie, ano to? Bakit nagipag-usap ka kay Baste? Friend ko na kasi si Baste, kuya. Ano? Anong nangyari sa'yo at nagipag-ibigan ka na sa ungas na yan? Nakakalimutan mo rin ba yung atraso nila sa akin ni Lucas? Tagal na nun ah. Hindi ka pa rin makabove on. Hindi ako basta-basta nakakalimot ng mga may atraso sa akin. Kaya kung pwede, huwag ka ng dikit sa utol ko. Alis. Shoo. Darling, eat now. Eat well. What would you like?
Itlog? Gusto mo bang itlog ko? Hindi lang talaga kayo sasadyante niyo, ma'am. Sweet. Ito na lang kakainin. Pati pala sa asawa niyo, Miss Barbarella. Ha? Ang sweet niyo po. Oo nga po eh. Siguro masarap kayo maging mommy. Na-miss ko talaga yung mami ko. Ngayon lang po kasi ako nakita ng sweet na mag-asawa eh. Ay, nako. Huwag maging sad. Bawal dito sa bahay ko at sa farm ko ang maging sad. Kailangan laging happy. Always happy. Always happy. O nga naman, Lucas. Sige na yung kaibuhan mo. Subuan na lang kita. Gusto mo? Huwag na. Dali na! Ate, Huwag na, okay naman ako. dali na. Eh, ang ate. Sarap na yung sabi. Hindi ka naman sumusubo. Subo mo yan. Sarap. Subo mo yan. Sige na kumain ka na kumain. Puro kamatis ang kinain mo. Sige, gusto mo yung tortang talong. Hindi, okay na po. Oh! Bertie! Mabuti dumating ka na, kumain ka na ba? Ihanda mo na ang sasakyan at aalis ako. Nagulat naman ako sa'yo, bigla ka lumilitaw. Naku, ma'am. Hindi po tayo makakadaan sa tulay ngayon. Sarado po. Bakit? Anong nangyari? Kasi po, meron dalawang malalaking truck na nagsalpukan. At kaya, ayan, nakabalandra po doon sa tulay. Yung mga driver po, sinugod sa ospital. Kaya sinara muna ng mga pulis yung daanan para daw po sa investigasyon. Anak ko, paano yan? Paano makakauwi ang mga bata kung nasira ang tulay? Ma'am, kaya nga po pala ako napasugod din kasi po yung ating mga bibe. Ano naman nangyari? Nakawala po sa kulungan. Bakit naman ako wala ang bibi? Ano ba yung Bertie? Ano may mga balita mo? Umaga pa lang! Hindi ko nga po alam Baka ako may nakalimot na isara yung tarangkaan yung kulong kagabi. Hindi bale. Sige, gagawin ako ng paraan yan. Kakain muna ako. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal, Bertie. Opo. Salamat sa inyong balita. Opo. Sige. Kumain na muna tayo. Miss Barbarella, pwede po ba kami sumama doon sa may bibe? Oo nga po. Tulong namin kayong mahanap yung bibi niyo. Hindi na. Huwag niyo akong nililibang, ha? Ang daming problema. Umaga pa lang, nasira ang tulay, nakalabas ang mga bibe. Hindi po. Gusto po namin makita yung mga bibe. Sige, bahala na kayo. Basta, kumain na muna tayo. Pero pag nagawa ang tulay, at naitabi ko na ang mga bibe, tatawagan ko ang mga magulang niyo. Careful, Matthew! Careful! Come on, my little one. Ano bang problema mo, kuya, ha? Pati ba makikipag-friend ko kay na Baste, pinapakailaman mo? Bakit? Pinapakailaman ba kita kapag nakikipag-friend ka sa kahit na kanino? Ayokong nga sa baste na yun. Kung hindi kayo okay ni Baste, problema mo na yun. Pero kami okay kami. Kaya pwede pa, pabayaan mo na lang kami. Sinabi ko hindi pwede. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Baka-loser ka na nga, pati mga kaibigan mo, walang kwenta. Hindi totoo yan. Mas totoong kaibigan pa nga sila Baste kaya sa mga dati kong friends. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilang i-friend sila. Okay? Kaya mo na yun, bro. Friends lang naman sila. Paano kung magkagusto si Baste doon? Tapos ligawan niya. Ayaw mo nun? Ibang-iba si Basta sa mga naging friends ni Natalie dyan. Hindi pwede sa akin yun. Kaya kailangan habang maaga, mailayo ko na siya kay Baste. Oh, Matthew. Stop treating me like a baby. You know you like me doing things for you. And not already. Yeah, she says turning her hands over so I can clean the other side as well. Come on, you hold still now. I gotta get. So sweet, my darling. Oh, Matthew. Aba. At anong ginagawa nyo? Kayo nanggagaya kayo. Bata pa kayo. Tama na yan. Nililinis ko lang naman po yung paa ni Cindy. Kasi naman kaya ko naman eh.
Barbs, mahal na mahal kayo ni Mr. Jackson, no? Napansin mo ba? Okay lang yon because I love him so dearly. Eh, bakit hindi na lang kayo sumama sa kanya sa States? Ay, ayoko. Ayokong tumira sa States. Ang gusto ko lang magbakasyon doon. Eh, paano po yun? Doon siya nagtatrabaho. Okay lang yun, napag-usapan na naman namin yan eh. Nagkakaintindihan naman kami. And we don't let it affect our relationship. Gusto ko dito sa Pilipinas, gusto niya sa States, kaya nagbabakasyon ako doon at siya bumibisita dito. Ang galing naman po. Kahit malayo kay Sasatsa, okay pa rin kayo. O kahit iba yung lahi niyo. Ganun naman talaga dapat, di ba? Kahit magkaibang lahi, kahit magkahiwalay, kahit long-distance relationship, ang importante, nagkakasundo kayo at nagkakaintindihan. At mahal niyo ang isa't isa. Yan ang true love. Oh, excuse me. I-check ko lang si Macho, ha? Kasi baka hindi niya makita yung tuwalya. Malabo na ang mata. Ngayon naman, napangiti ka. Kanina, init-init ang ulo mo ah. Meron kasi akong naisip eh. Kesa maghanap tayo ng ibang babae maging shota mo, bakit hindi na lang ang utol ko? Ano? O bakit? Ayaw mo sa utol ko? Aba, ang dami nagkakandarapan ng boys yung dati ah. Posible hindi ka nagusto sa kanya. Ito na yung chance mo bro. Pag naging kayo, malalayo na rin siya kay Baste. Diba? May lalayo na rin siya sa ungas na yun. Narinig mo yung sinabi ni Miss Barbs? Kapag importante daw isang tao sa'yo, iintindihin mo. Kaya alam ko na importante din ako sa'yo eh. Paano ka naman nakakasiguro? Eh, syempre, pumunta ka dito kahit malayo. Kahit di ka nagpaalam. Para makasama mo ako. Ang lakas mo rin talaga eh, no? Gusto mo ba, tuloy-tuloy natin to? Ang alin? Dito na tayo magstay. Mas masaya dito, di ba? Lagi tayong magkasama. Masaya pag kasama mo ako, di ba? So, hindi tayo babalik sa Manila. Sorry bro, hindi ko talaga ma-imagine na maging girlfriend si Natalie. Kapatid mo siya. Parang kapatid ko na rin. Ayun nga, mas okay, di ba? Kung ikaw ang boyfriend niya, kampante ako kasi kabarkada kita. Tsaka kilala na kita eh. Hindi talaga ako komportable bro eh. Pagbigyan mo na ako bro, sige na. Ikaw ang gusto ko para kay Natalie. Tsaka pag boyfriend ka na niya, hindi na siya mapoporma ng ibang lalaki. Paano kung pasuportado mo ko lagi? Oo naman. Kaya kapag bigyan mo na ako eh. Kung papagbigyan mo ako, mapapasaya mo ako. Diba? Deal natin yun ah. Sige. Hindi. Siyempre, hindi ko kayang gawin yung kay Daddy tsaka kay Mama. Sige, kung ayaw mo. Oh, nag-emote ka na naman. Huwag ka naman mag-add sa akin. Hindi. Naiintindihan ko naman eh. Kasi kahit anong galit mo sa papa mo, ama mo pa rin siya. Pamilya mo. Hindi kahit kailan hindi niya ako tinuring pamilya niya. Galit ka lang sa kanya kaya mo sinasabi yan. Hindi mo kilala papa ko. Kasi yung daddy mo mabait eh. Eh ako, puro samahan loob binibigay niya sa akin. Hindi niya ako tinuturing anak. Alam mo ba yun? Ayoko lang naman kasing mas lalo pang mapasama yung sitwasyon eh. Tsaka tama naman si Miss Barbella. Mga bata pa tayo. Kaya hindi pa natin kaya mabuhay ng walang guidance sa parents natin. Simula na matay mama ko, wala na akong guidance sa parents ko. Matagal na ako pinabayaan ng papa ko. Mas gusto ko pang ibang tao nag-aalaga sa akin eh. At pag pinabayaan niya ako, hindi ganun kasakit. Lucas, maayos din lahat sa inyo ng papa mo. Siguro mas maganda na umuwi tayo. I told you, you're not going to see that house. Wow! At ano naman yung holding hands na yan? Are you not done yet? Halina kayo, bumalik na tayo sa house. I tell you what, why don't we show them around the farm first? Around the farm. Around the farm. What a brilliant idea, Matthew! Yes, that would be more fun. What do you think? Absolutely. Oh! Stop it, talk like me. Carry me around the farm.
lahat ng natanaw nyo, amin yun. Talaga po? Eh di, maliit lang. Ang liit nga, 24 hectares lang. Dadagdagan ko pa, huwag ka mag-alala. Eh, ba't po ba kayo nagpatayo pa ng farm? Eh, sa Manila pa kayo trabaho. Iba dito sa farm, iba sa Maynila. Dito makakapag-relax ka talaga. Simple, pero masaya. That's why we like staying here, right, Matthew, darling? Right, we spend most of our time here. Napag-usapan nga namin ni Matthew, darling, pag matanda na kami. Lalo na siya. Dito na lang kami magre-retire sa farm. Wala kasing pressure dito. Yun naman ang importante, di ba? Nasa tahimik kayong lugar at kasama mong mahal mo sa buhay. And not living a fabulous life. And you're alone. Matthew, darling, I think I'm starving. Well, let's eat something. Let's head out. Keep it simple. Yes. Absolutely. Indeed. Baste! Oh, Nat. Nakita mo ba si Sarah? Magpapatulong sana ako sa isang subject eh. Baka sa library. Gusto mo samahan kita? Okay lang? Oo naman. Ay, nako. Andiyan na naman si Kuya. Baka magalit na naman yan kapag nakita magkasama tayo. Natalie, Ayan. tigas talaga ng ulo mo. Jimbo, may tinanong naman ako sa kanya. Di ba sinabihan na kitang huwag kang lalapit sa kapatid ko? Kuya, wala siyang kasalanan. Ako'y lumapit sa kanya. At ikaw, huwag mo na pagtakpan tong ungas na to. Mabuti pa, sumama ka sa amin ni Daniel mamayang uwian. Gimmick tayo. Ayoko. Marami akong homework. Homework? Kailangan pa natutumog pa kasi Rosa sa mga homework na yan. Huwag ka nagkikisama din sa mga losers na to ah. Sasama ka sa amin mamaya. Tsaka mas mabuti pang si Daniel na lang lagi mong kausapin. Mas bagay pa kayo. Teka, nire-reto mo si Natalie kay Daniel. Wala ka na dun. Hindi ka na nga dito. Cut! Ano? Gusto mo na dito, no? Matutuwa na kasi ako. Kasi dito parang wala kang masyadong problema. Ang intindihan mo lang, yung mga alaga mo hayop, tsaka yung mga tanim mo. Kaya ako, pag lumaki ako, pag-iipon akong pera, bibili ako ng farm. Mag-aalaga din ako maraming hayop. Oo nga, kasi bagay ka dito. Kasi di ba, may pili ka naman sa mga tao. Pero syempre, gusto ko kasama kita. Para may magpapakain ng baboy. So gusto mo, tuwing farmhand ako, taga-alaga ng mga baboy tsaka manok mo. Oo. Bahala ka sa buhay mo, tutulong ko. Joke lang. Oh, of course you can help me. Matthew, darling, why don't you get us some coconut? Good idea. Lucas, give me that. Wait. Ang kaganda ng mga makopan, di ba? Hindi ka nga dito. Aray ko, Kuya, ano ba? Let me go! Nasasaktan ako! Nakakainis ka na, alam mo yun? At ikaw, sa tingin mo nakakatawa yung pakipag-close mo kay Baste? What was that naman na sinabi mo nirereto mo ako kay Daniel? Sa tingin mo, mas nakakatawa yon? Gusto ko siya para sa'yo. Okay ka lang? Tinan mo nga yung friend mo. Lalambot-lambot, weird manamit, parang gay. Paano ko naman matataypan yun? Hindi bading si Daniel ah. Bading tatay niya pero hindi siya. Basta, ayoko sa kanya. Sino gusto mo? Si Baste. Ha? Si Kuya, Baste? hindi pwedeng maging kami kasi nirereto ko siya dun sa friend ko. Gusto ko kasi yung friend ko, kaya pinaglalapit ko sila. Basta si Daniel gusto ko sa'yo. Pumayag na siya kaya dapat pumayag ka rin. Okay? Isa lang masasabi ko dyan, no, ayoko. Goodbye. Natalie! Loko to ah. Ang galing niyo naman po. Kabisado yung lahat ng gawain dito kahit nasa Manila yung trabaho niyo. Of course naman. Pinag-aralan ko lahat yan at natutunan ko pa sa lola ko. Eh, madali lang po bang matutunan yung pamuhay dito? Well, depende. Kung talagang nasa puso mo ang gusto mong tumira sa tahimik na lugar. Parang ako, basta kasama ko si Matthew. He takes care of me and I take care of him. And I'm happy. Natalie! Salamat po, natakasan ko din.
ginagawa mo dito? Gusto mo pag-isa. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Si kuya kasi. Nireto ka naman kay Daniel. Ganun na nga. Ayaw mo ba sa kanya? Okay naman siya. Gwapo. Rich kid. So, dati alam mo, lahat naman nakikilala kong guys, mayaman, maporma, sikat, pero lahat mayayabang. Nakasawa na rin yung mga ganong guys. Hindi sila yung ideal para sa akin. Eh, ano bang ideal para sa'yo? Gusto ko yung kahit di maporma, pero cute. Tapos, kahit di masyado matalino, basta mabait. Mabuting kaibigan. Nandyan siya lagi kapag kailangan mo siya. Teka. Hindi ka lang maporma, pero cute. Hindi masyadong matalino, pero bait. Mabuting kaibigan. Parang ako yun ah. Uy, hindi no. Mukha. Hindi, pero totoo. Ano talaga gusto mo sa lalaki? Mukha ba ako nagbibiro? Nakakatuwa lang kasi. Yung alam kong Natalie dati, ang tingin sa gaya ko, loser, baduy. Ang rate mo nga sa akin, 0, di ba? Pero ngayon, yun pala ang gusto mo sa lalaki, parang ako. Tuwa lang ako kasi akala ko di ka na maabot eh. Ako ka rin pala. Siyempre naman, no? Ano yung sinusulat mo? Ah, ito. Nagkukumpuso ko ng mga bagong kanta. May kas sa labas eh. Dito tahimik. Saka gusto ko wala akong nakikita ibang tao. Ha? Eh, di mo na ako. Sige, dito. Sorry. Pwede ko na mag-stay muna dito. Buka muna. Thank you. Mahilig ka pala mag-compose ng songs, no? Alam mo, gusto ko rin matutong mag-compose eh, kaya lang parang mahirap. Teka. Madali lang naman ito eh. Gusto mo turuan kita? Okay lang? Oo naman, basta ikaw. Oh, you got that when you cheated. I didn't have that. Bakit hindi pa kayo kumain? Hindi kayo marunong magkamay, ano? Why don't you try it? Si Macho Darling nga dati hindi marunong magkamay. Ngayon ang galing-galing na niya. Sabi niya nga po sa akin eh, lahat talaga pinag-aralan niya para maging masaya kayo. Siyempre, love na love niya ako eh. Alam niyo po, gusto ko matutunan lahat dito. Talaga? Bakit gusto mo ba magtagal dito sa farm? Opo. Sabi nga po niya eh, gusto niya daw makapagpatayo ng farm kapag may malaking siyang pera. Talaga ha? Sure ka ba dyan? Eh kayong mga kabataan, ang gusto nyo, gimmick. Mababato ka lang dito sa farm. Di ba po sabi niyo, pag kasama niyo maayos sa buhay, hindi kayo magbabato. Hindi kayo malulungkot. Sinabi ko nga yan. Pero bata ka pa. Hindi pa ito ang tamang panahon para isipin mo yan. Mag-aral muna kayo mabuti at pag dumating na ang tamang oras, gawin nyo na kung ano gusto nyong gawin. Get them for me. Sige. Hindi. Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Ano ba naman ang sikreto mo? At di ka maalis
masyado akong patay sa'yo. Di na makatulog, di pa makakain. Tag-iawat sa ilong, pati na sa pisngi. Sa kakaisip sa'yo, tag-iawat dumadami. Pinasted siya ng crush niya. In love ko naman siya dun sa guy. Sino ba siya? Kilala ko ba? Siguro kapag nagustuhan niya ako, ano siguro yung pinakamasayang estudyante dito sa buong St. Clair. Tama! Sana paglaki natin, nandiyan ka pa rin para sa akin. Akala ko, yung nilalayaan mo ko yung pinakamasakit. Pero ngayon nangihina ka. Pati ako, nahihirapan pag nakikita kang ganyan. Kasi mahal kita. Si Jimbo yan ah. Bumalik na yung closest namin. Kaya masaya ka na. Lagi naman eh. At lagi, si Jimbo ang dahilan. Alam mo kung bakit siya gumaling agad? Dahil naramdaman niya ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang kaibigan. Pasok! Jera! Basti! Dapat yata ako nag-compose. Para naman kanina. Para sa'yo. Natalie, gusto sana kita ligawan eh. Kaya ngiti